Si Restart ay isang diyosa na naninirahan sa langit kasama ang iba pang mga diyos at diyosa. Ang kanilang trabaho ay magpatawag ng isang bayani at iligtas ang isang mundong ginagampanan ng mga demonyo mula sa pagkawasak. Nataranta si Restart kung sino ang ipapatawag niya bilang kanyang bayani. Si Restart ay na-promote at binigyan ng titulong isang S-rank goddess. Mukhang masaya siya kapag tinanggap niya ang titulo, pero sa pag-uwi niya, nag-freak out siya ng todo dahil hindi niya akalain na ma-promote siya ng 2 beses ng sabay-sabay. Ang pagiging isang S-rank goddess ay nangangahulugan na kailangan niyang harapin ang isang mundo na mayroong S-rank na Demon King, at kahit na ang karamihan sa mga veterano na Diyos ay sinusubukang iwasan ang mga mundong ito hanggat maaari. Isinusumpa niya ang kanyang kapalaran ngunit agad na nagsimulang gumawa ng draft ng isang tao mula sa Earth na pinakaangkop para sa isang mundong tulad nito. Tinitingnan niya ang ilang potensyal na kandidato, ngunit lahat ng mga ito ay may mga pinakaordinaryong istatistika, na magiging maayos sa isang normal na mundo, ngunit sa isang S-rank na mundo, ang mga istatistikang ito ay haantong sa pagkamatay ng tao sa isang iglap. Habang nagtatantrum gaya ng jowa mo, napadpad siya sa isang kandidatong nagngangalang Seiya, na level 1 ngunit may mahusay na mga istatistika, na ikinagulat niya. Sinasabi ni Restart na ang mga istatistika na tulad nito ay hindi kapani-paniwalang bihira, at ang pagkakataong makakuha ng kandidatong tulad nito ay sobrang bihira. Siya ay labis na natuwa at agad na gumuhit ng magic circle na tinawag ang bayani mula sa Earth. Dumating si Seiya mula sa Earth at tila nalilito pagkatapos tumingin sa paligid. Saglit siyang tumingin kay Restart at tinanong kung nasaan siya. Agad na nag-isip si Restart ng sasabihin at sinabi sa kanya sa napaka-eleganteng paraan na siya ay nasa langit, at tinawag niya ito bilang piniling bayani upang iligtas ang isang alternatibong mundo mula sa Demon King doon. Tumingin si Seiya sa kanya at sinabihan siyang iligtas ang mundong iyon ng mag-isa. Kung siya ay isang napakalakas na diyosa, bakit kailangan niya siya para sa bagay na ito? Si Restart ay ganap na nabigla dito, at tumugon na may ilang mga patakaran na pumipigil sa direktang interbensyon ng anumang mga Diyos at mga bagay na kinasasangkutan ng mga tao, kaya isang tao lamang ang makakapagligtas sa kabilang mundo mula sa Demon King. Ang mga Diyos ay makakatulong lamang sa paghahanap ng angkop na tao upang protektahan ang kabilang mundo. Mukhang hindi pa rin interesado si Seiya at sinabi sa kanya na wala siyang interes na iligtas ang ibang mundo. Naiinis si Restart dahil halos lahat ng mga bayani na ipinatawag hanggang ngayon ay napakabait sa kanya, at sabik na iligtas ang mundo. Gayunpaman, ang taong ito ay ganap na hindi interesado sa kanya pati na rin sa ibang mundo. Sinabi sa kanya ni Restart na mayroon siyang mahusay na mga istatistika at ipinapakita ang mga ito sa kanya. Ipinaalam din sa kanya ni Restart na sasamahan niya siya sa paglalakbay na ito, at gag-abay sa kanya sa iba't ibang mga hadlang. Sabik na binuksan ni Restart ang portal patungo sa kabilang mundo at nagsimulang pumunta dito, nang malaman niyang hindi siya sinusundan ni Seiya. Lumingon si Restart para tanungin kung ano ang problema, na sinagot ni Seiya na hindi siya pupunta sa bagong mundong ito nang hindi handa. Inalis niya ang kanyang kamiseta at nagsimulang mag-ehersisyo, na sinasabing pupunta lang siya kapag naniwala siyang handa na siyang umalis. Pumunta si Restart sa isa sa kanyang mga kaibigang diyosa at sinabi sa kanya ang tungkol kay Seiya, at kung paano siya nagsasanay bago pumunta sa bagong mundo. Ang diyosa, na nagngangalang Arya, ay nagsabi sa kanya na maging matyaga at suportahan siya. Sinabi niya sa kanya na bigyan siya ng ilang oras, at bigyan siya ng mga pangunahing pangangailangan at ilang pagkain para sa kanyang pagsasanay. Naalala ni Restart na wala pang kinakain si Seiya simula nang pumunta siya rito, kaya nagluto siya ng mga rice ball at dinala sa kanya. Binuksan ni Restart ang pinto at ibinigay sa kanya ang rice ball na ginawa niya, ngunit si Seiya ay lubhang maingat at pinaghihinalaan kung ang rice ball ay maaaring may lason. Nainis si Restart at kinain ang isa sa mga rice ball para ipakita na wala itong lason. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng ilang pangunahing pangangailangan na kakailanganin niya bago siya bigyan ng buzzer, at sinabi sa kanya na patunugan ito kapag handa na siya. Si Restart pagkatapos ay lumabas ng silid na naiinis. Lumipas ang 3 araw at wala siyang narinig mula kay Seiya. Dinadalhan siya nito ng pagkain at inilalagay ito sa labas ng kanyang pintuan, ngunit hindi pa nito pinindot ang buzzer. Sa wakas, pagkatapos ng 7 nakakapagod na araw, pinatunog ni Seiya ang buzzer, at tumakbo si Restart sa kanyang silid. Sinusuri niya ang kanyang mga istatistika at nakita na siya ay tumaas ng ilang mga level, at maging ang kanyang mga istatistika ay nadagdagan.
Siya ay humanga na makita ang kanyang pag-unlad sa loob lamang ng 7 araw, at sa wakas, pumayag siyang pumunta na sa alternatibong mundo. Pareho silang dumating sa mundo at tinitiyak ni Restart na sila ay nasa beginner village kung saan mahihinang halimaw lang ang matatagpuan. Gumagala sila sa nayon, habang patuloy na pinaghihinalaan ni Seiya na ang lahat ay kaaway. Biglang may dumating na batang babae sa harapan nila at nagsimulang makipag-usap sa kanila. Si Seiya ay napakaseryoso at iniisip na ang batang babae ay maaaring isang halimaw na nagbabago ng hugis, ngunit pinatahimik siya ni Restart, at tinanong ang babae kung saan ang pinakamalapit na tindahan ng armas. Pumunta sila sa tindahan ng mga armas, at binigyan siya ni Restart ng pera para gastusin sa ilang magagandang kagamitan. Lumapit si Seiya sa nagbebenta at hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang 3 sa kanyang pinakamahusay na sandata. Nagulat si Restart dahil napakamahal ng armor at tinanong siya kung bakit gusto niya ng 3. Sumagot si Seiya na gusto niyang isuot ang isa ay reserba, at ang isa kung sakaling mawala ang kanyang extra. Sinabi sa kanya ni Restart na isa lang ang makukuha niya, at sa wakas, pagkatapos niyang bumili ng buong set ng kagamitan, dinala niya si Restart sa isa pang tindahan kung saan siya nag-iimbak ng mga gamot at potion. Sinabi ni Restart kay Seiya na sa kanyang mga kasanayan, maaari silang umalis sa nayon na ito at dumaan sa isang mas mataas na level na bayan, ngunit tumanggi si Seiya na gawin iyon dahil hindi niya alam kung anong uri ng mga halimaw ang nasa paligid. Dinala ni Restart si Seiya sa labas ng village kung saan nakakita sila ng slime monster. Sinabi ni Restart kay Seiya na mabilis lang itong talunin, dahil isa ito sa pinakamahinang halimaw, ngunit laking gulat nitong makitang ginagamit ni Seiya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, at ganap na sinisira ang slime. Bumaling si Restart upang sabihin sa kanya na ito ay isang ganap na overkill, at na kahit isang maliit na saksak lang ay mapapatay na ang slime. Ngunit sinabihan siya ni Seiya na tumahimik, at gumamit ng isa pang explosion magic sa parehong lokasyon kung saan naroon ang slime. Laking gulat ni Restart dito, ngunit hindi pa tapos si Seiya. Ginagamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ng maraming beses hanggang sa magkaroon ng malaking crater sa lupa, at nasiyahan siya na patay na ang slime. Papagalitan na sana siya ni Restart, ngunit bigla silang nakaramdam ng napakapangingilabot na aura at napalingon sila, at nakita ang isang babaeng demonyo na naglalakad palapit sa kanila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Makina, isa sa 4 na general ng hukbo ng Demon King. Si Restart ay natatakot at tinanong siya kung bakit siya naririto, dahil ito ang beginner's village. Nasinagot ni Makina na sa sandaling napagtanto ng Demon King na ang bayani ay ipinatawag, ipinadala niya ito upang alisin ang bayani sa lalong madaling panahon, dahil alam niyang mahina ang bayani sa beginner's village. Tumalikod si Restart upang sabihin kay Seiya na kailangan nilang tumakbo, ngunit laking gulat niya nang makitang nagsimula na si Seiya sa pagtakbo. Nagsisimula na ring tumakbo si Restart habang sinusundan sila ni Makina. Sinubukan ni Makina na tugisin sila, ngunit parehong tumatakbo sina Seiya at Restart na parang nakasalalay dito ang kanilang buhay. Nagsimulang bumagal si Restart makalipas ang ilang sandali, at malapit na siyang mahuli ni Makina, ngunit mabilis na ginamit ni Seiya ang kanyang smoke bomb para i-distract si Makina at kinuha si Restart na tumatakbo sa kabilang direksyon. Sinabi ni Seiya kay Restart na mabilis na gumawa ng portal para makabalik sila sa langit, at ginawa niya iyon. Tumalikod si Seiya at ginamit ang kanyang kakayahan sa apoy upang lumikha ng isang firewall sa harap ni Makina, upang pigilan siya na makapasok sa mundo ng langit. Itinulak ni Seiya si Restart palayo sa kanya at sinabihang huwag siyang istorbohin, dahil magsasanay pa siya bago bumalik sa mundong iyon. Lumipas ang 2 araw, wala pa ring mensahe si Restart mula kay Seiya. Hiniram niya ang magic ball ni Arya, at tinitingnan ito para makita kung ano ang nangyayari sa mundong iyon. Si Restart ay natakot nang makitang sinakop ni Makina ang nayon, at pinatay niya ang isa sa mga taga-nayon sa harap niya. Pagkatapos ay sinabi niya na kung ang bayani ay hindi magpakita ng kanyang sarili, patuloy niyang papatayin ang mga taga-nayon ng paisa-isa. Pumunta si Restart sa kinaroroonan ni Seiya at ipinakita sa kanya ang magic ball, sinabi sa kanya na pinapatay ni Makina ang lahat ng mga taga-nayon isa-isa. Tumingin si Seiya sa kanya at sinabi sa kanya na hindi siya babalik sa mundong iyon hanggat hindi siya ganap na handa. Hindi makapaniwala si Restart sa kanya at inulit niya na kapag hindi siya babalik ngayon, mamamatay ang mga taga-nayon.
Muli siyang sinabihan ni Seiya na mag-relax at hayaan siyang magsanay, dahil kapag hindi siya handa at namatay sa laban, ang lahat ng mga taga-nayon ay mamamatay din. Hindi na nakatiis si Restart, at nagpasya siyang harapin si Maki na mag-isa at nagbubukas ng portal. Ngunit pinigilan siya ni Seiya, isinuot ang kanyang baluti, at ipinahayag na handa na siyang harapin si Makina. Pareho silang pumunta sa kabilang mundo, at inihanda ni Seiya ang kanyang pag-atake, at pagkatapos ay ginagamit ang kanyang wind magic para atakehin si Makina, na madali niyang naiiwasan, at pagkatapos ay kinukot siya si Seiya para sa kanyang mahinang kakayahan. Si Seiya naman ay nagsabi sa kanya na hindi siya ang kanyang tina-target, at ang pinupuntirya niya ay ang taga-nayong nakagapos. Tumingin si Makina sa kanyang likuran upang makitang naputol ang mga lubod ng taga-nayon, at ang taga-nayon ay tumakas. Tila medyo nabigla si Makina, at sinuri niya ang mga istatistika ni Seiya, at nabigla nang makita kung gaano siya lumakas. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na mayroon din siyang nakatagong lakas at ipinapakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Biglang lumakas si Makina at inatake si Seiya sa nakakagulat na bilis. Naiwasan ni Seiya ang pag-atake, ngunit patuloy siyang inaatake ni Makina, na sinusubukan niyang depensahan. Sinabi ni Makina na nasurpresa siya kay Seiya dahil kaya nitong makasabay sa kanya sa laban. Ngunit sinabi niya sa kanya na ito na ang wakas para sa kanya, dahil meron pa siyang isang trump card. Itinaas ni Makina ang kanyang espada at naghanda si Seiya na depensahan ito, ngunit sa gulat ng lahat, ginamit ni Makina ang espada para saksakin ang sarili sa tiyan at bumagsak sa lupa. Bago pa makita ng lahat ang talagang nangyayari, bumukas ang kanyang tiyan, at isang anino ang lumabas mula rito, umiikot sa kalangitan at nag-transform bilang isang higanteng halimaw. Sinuri ni Restart ang kanyang mga istatistika at lubos na natakot na makita ang kanyang tunay na lakas. Si Makina ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Seiya ngayon, at sa kanyang mga kakayahan, si Seiya ay walang pagkakataon laban sa kanya. Lumipad pababa ang higanteng demonyo at sinuntok si Seiya. Ang isang malaking ulap ng alikabok ay sumasakop sa buong lugar, at si Restart ay lubos na natakot at nalulungkot, alam na si Seiya ay hindi sapat na malakas at hindi siya makakaligtas sa pag-ataking iyon. Sinisisi niya ang sarili kung bakit siya dinala rito noong hindi pa siya ganap na handa. Ngunit nang mawala ang alikabok, tuwang-tuwa siya nang makitang napigilan ni Seiya ang suntok ng demonyo. Parehong nabigla sina Restart at Makina kung paano naharangan ni Seiya ang kanyang suntok. Kaya, muling sinuri ni Restart ang mga istatistika ni Seiya at napagtanto na itinatago niya ang kanyang mga tunay na istatistika. Ilang beses siyang mas malakas kaysa kay Makina, at bago pa man sila tumakas ay mas malakas pa rin siya kaysa kay Makina. Ngunit gusto niyang maging maingat, kaya nagsanay pa siya. Lumipad si Makina sa kalangitan at naghahanda ng malaking bola ng dark magic, ngunit diretsyong lumipad si Seiya palapit sa kanya at ginamit ang kanyang kakayahan sa Phoenix Drive para patayin siya sa isang iglap. Tuwang-tuwa si Restart at niyakap si Seiya, ngunit sinabihan siya ni Seiya na lumayo sa kanya dahil hindi pa siya naliligo. Kumapit pa rin sa kanya si Restart, at hindi nagtagal ay pinalibutan sila ng lahat ng mga taga-nayon, lubos na nagpapasalamat kay Seiya sa pagprotekta sa kanila. Inaanyayahan nila siya sa bahay ng alkalde upang kumain ng hapunan kasama nila, ngunit tumanggi si Seiya, dahil sinabihan siya ng kanyang ina na huwag kumain kasama ng mga estranghero. Nag-excuse siya at nagsimulang gumamit ng Wallace para kolektahin ang lahat ng piraso mula sa napatay na demonyo, na pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang explosion magic para sirain ito, dahil naghihinala siyang baka mag-regenerate ito. Sinabihan siya ni Restart na huminto, dahil patay na ang demonyo. Ngunit patuloy niyang ginagamit ang kanyang mga kakayahan at sa wakas ay ginagamit ang kanyang espesyal na kakayahan, ang Fire Inferno, na lumilikha ng isang malaking buhawi ng apoy na kumakalat sa lahat ng mga bahay at tindahan, at maging ang isang taga-nayon ay nasunog. Sa wakas nang siya ay nasiyahan na ang demonyong babae ay patay na, siya ay lumingon upang makita ang nayon na kalahating nawasak, at nagtanong kung ang Demon King ay sumalakay. Ang mga taga-nayon ay lumuhod at nakikiusap sa kanya na umalis sa kanilang nayon at pumunta sa ibang lugar, at pumayag siya dahil ayaw niyang magkaroon ng sakit mula sa mga taong ito. Muli silang umalis sa paglalakbay, at naisip ni Restart na pupunta sila sa susunod na lungsod. Ngunit sinabi sa kanya ni Seiya na babalik siya sa langit para magsanay pa, dahil pinaghihinalaan niyang magpapadala ang Demon King ng mas malalakas na kalaban ngayong natalo na niya ang isa sa kanyang 4 na general.
Sinubukan ni Restart na makipagtalo ngunit nagtapos sa pagbubukas ng portal, nang makita niyang hindi papapigil si Seiya, at sinundan niya siya pabalik sa langit. Bumalik si Seiya sa kanyang silid at nagkulong, sinabihan si Restart na huwag siyang istorbohin. Bumalik si Restart kay Arya at sinabi sa kanya kung gaano kahirap ang pakikitungo kay Seiya. Ipinaliwanag niya na hindi pa sila nagpapatuloy sa susunod na lungsod, at mukhang hindi rin interesado si Seiya. Sinabi sa kanya ni Arya na nakapagligtas na siya ng 100 mundo noon at hindi pa nakakita ng isang bayani na tulad ni Seiya. Ngunit sinabi rin niya na mayroong isang partikular na mundo na dapat ay isang madaling mundo, ngunit hindi niya ito nailigtas. Ang bayani ng mundong iyon ay kamukha ni Seiya, ngunit sa pag-uugali ay magkaiba sila. Biglang pumasok si Seiya sa kanilang mga silid at tinawagan si Restart na sinasabi sa kanya na kahit anong gawin niya, hindi na siya makakakuha ng mga level. Binigyan siya ni Restart ng isang nakakalokong ngiti, at sinabi sa kanya na may limitasyon lamang kapag nagsasanay siya ng mag-isa, at hindi siya maaaring patuloy na makakuha ng mga level kung magsasanay siya ng mag-isa. Tila labis na nalilito si Seiya at tinanong siya kung mayroon pa bang ibang paraan para mag-level up, kung saan sumagot siya na maaari lang nilang labanan ang mga tunay na halimaw, na magbibigay sa kanya ng mas maraming karanasan at makakatulong sa kanya na lumakas ng mas mabilis. Tumingin si Seiya sa kanya at diretsyong tinanggihan ang ideya, sinabi na ito ay masyadong mapanganib. Lumapit si Arya at sinabi sa kanya na maaari siyang pumunta at magsanay kasama ang isa sa mga Diyos, at sa ganoong paraan hindi siya dapat matakot na mamatay, at maaari rin siyang makakuha ng maraming karanasan ng napakabilis. Nagustuhan agad ni Seiya ang planong ito at hiniling sa kanya na dalhin siya sa isang Diyos na magsasanay kasama niya. Dinala niya siya at si Restart sa isang Diyos na nagngangalang Cerseus na sikat sa kanyang dedikasyon sa pagsasanay gamit ang kanyang Divine Sword. Sinasabing kahit na siya ang pinakamahusay na swordsman sa mga Diyos, nagsasanay pa rin siya araw-araw. Lumapit si Arya sa kanya at tinanong siya kung sasanayin niya si Seiya, at sumagot siya na karaniwan ay hindi siya nagsasanay sa mga mortal dahil sila ay masyadong mahina. Ngunit sasanayin niya si Seiya dahil humihingi sa kanya ng pabor ang isang mataas na ranggong Diyosa gaya ni Arya. Sinabihan niya si Seiya na ipakita ang kanyang tunay na lakas, at pareho silang gumawa ng sparring session kung saan kayang makipagsabayan sa kanya ni Seiya. Kinabukasan, pumunta si Restart sa kantin at nakita niya si Cerseus mag-isa. Nagtanong siya tungkol sa patuloy na pagsasanay, at sinabi niya sa kanya na maayos ang pagsasanay at mabilis na natututo si Seiya. Lumipas ang isa pang araw, at sa pagkakataong ito ay tila nabalisa si Cerseus. Nagtanong muli si Restart tungkol sa pagsasanay, kung saan siya ay tila nabigla, at tumugon sa isang tawa na ito ay magiging mahusay at na si Seiya ay isang napakalakas na bayani. Kinabukasan sa kantin, nakita ni Restart si Cerseus sa sulok, umiinom ng tubig mag-isa at nanlulumo. Tinanong niya kung ano ang problema, at sumagot siya na sa loob ng 3 araw, nakakuha si Seiya ng napakaraming kapangyarihan kaya hindi na siya matalo ni Cerseus. Ngunit gayunpaman, patuloy na pinipilit ni Seiya si Cerseus na sanayin siya. Kinabukasan ay hindi nahanap ni Restart si Cerseus sa kantin, kaya pumunta siya sa likod ng kusina ng kantin para kumuha ng seaweed para gawing rice balls para kay Seiya, ngunit natakot siya nang makitang nagtatago si Cerseus sa likod ng ilang natuyong seaweed. Tinanong niya siya kung ano ang problema, at sumagot si Cerseus na si Seiya ay isang malakas na tao at ilang beses na siyang mas malakas kaysa sa kanya, ngunit pinilit pa rin niya si Cerseus na magsanay kasama niya dahil gusto niyang maging 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Umiiyak si Cerseus na wala na siyang maituturo pa sa kanya, ngunit hindi siya binibigyan ng anumang pahinga ni Seiya. Tila naaawa si Restart sa kanya ngunit sa sandaling dumating si Seiya, at tinanong si Cerseus kung ano ang kanyang ginagawa. Tila natakot si Cerseus at tumugon na nagpapanggap lamang siya bilang isang damong dagat, at tiningnan siya ni Seiya nang may pagkasuklam bago sabihin sa kanya na magsasanay sila. Nagsimulang umiyak si Cerseus at itinapon ang kanyang espada sa tubig, na nagsasabing ayaw na niya itong makita pa. Ngunit hinihila pa rin siya ni Seiya sa loob ng dojo para magsanay. Isang tao ang lumapit kay Restart at sinabi sa kanya na ang Diyosa na nagngangalang Ishtar ay tumatawag sa kanya, at siya ay nagmamadaling makipagkita sa kanya. Si Ishtar ay isang matandang Diyosa na napakatalino at kayang tumingin sa hinaharap. Binati niya si Restart at sinabihan siyang mabilis na lumipat sa susunod na bayan, dahil kailangan ng ilang tao ang kanilang tulong at ito ay lubhang apurahan.
Nakinig si Restart sa kanya at mabilis na nagmadali sa lugar ni Circeus, kung saan nakita niya si Seiya sa ibabaw ni Circeus na walang awang sinuntok siya sa lupa. Sinabihan siya ni Restart na lumayo sa kanya at sinabi sa kanya na aalis na sila sa sandaling ito. Tumingin si Seiya sa kanya at sinabi na natutunan niya ang lahat ng kanyang makakaya, kaya sumama siya sa kanya. Nag-teleport sila sa susunod na lungsod at nakitang lumilikas ang mga tao sa buong bayan. Tinanong ni Restart ang isa sa kanila tungkol sa kung ano ang nangyayari, at tumugon sila na ang isang kawan ng undead ay darating sa lungsod na ito, at dapat din silang umalis hanggat kaya nila. Si Restart at Seiya ay parehong pumupunta sa loob ng lungsod at bumisita sa isang tindahan na nagbebenta ng holy water, na napakabisa laban sa undead. Sinabi ni Seiya sa nagtitinda na bibili sila ng 1,000 bote ng holy water, na ikinagalit ni Restart, at sinabihan niya ang nagtitinda na bigyan lamang sila ng 10. Pareho silang naglalakad patungo sa simbahan, kung saan nakita nila ang isang pari, isang madre, at 2 bata, isang lalaki at isang babae na nagpakilala bilang Lulo at Mash. Kilala sila bilang Drakenkin habang dumadaloy sa kanila ang dugo ng dragon. Binati ng pari si Seiya, at nagsimulang sabihin sa kanya ni Seiya ang tungkol sa papalapit na kawan ng undead, ngunit walang sabi-sabi, binuhusan siya ni Seiya ng 1 buong bote ng holy water. Kinilabutan ang lahat sa gawaing ito, ngunit biglang namimilipit sa sakit ang pari at nabalik sa kanyang tunay na anyo, na siyang undead. Umakyat sina Mash at Lulo para tapusin siya, ngunit nagulat sila nang makitang tinadtad na siya ni Seiya nang hindi man lang napansin. Tinipon ni Seiya ang lahat ng piraso ng undead, at napagtanto ni Restart kung ano ang mangyayari. Kinuha niya ang natitira sa kanila at nagmamadaling lumabas ng simbahan sa tamang oras, bago gamitin ni Seiya ang kanyang kakayahan sa Inferno upang sirain ang lahat ng nakikita, maging ang buong templo, na ikinagulat ng madre. Lalabas si Seiya mamaya, at habang sinusubukang ipakilala ng mga bata ang kanilang mga sarili, binuhusan niya ng holy water ang 2 bata, at bilang pag-iingat, binuhusan din niya ng holy water si Restart mismo, na ikinagalit ni Restart. Ang mga bata ay lumingon sa kanya at sinabi sa kanya na mula ngayon, sila ay dapat na kanyang mga kasamahan sa koponan. Tumingin si Seiya sa kanila at tinanggihan sila, sinabi na wala silang silbi sa kanya. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Mash at sinabi sa kanya na siya ay isang Drakenkin, at kilala bilang bayani ng kanyang nayon. Ngunit diretsyong sumagot si Seiya na dapat siyang bumalik sa kanyang nayon at maging isang bayani doon. Pagkatapos ay mukhang iritado si Mash, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, isang grupo ng mga kabalyero ang dumating. Kinikilabutan silang makita ang bumagsak na simbahan at ang halos walang malay na madre. Tumakbo sila papunta sa madre at tinanong kung ano ang nangyari, at mabilis na sinabi sa kanila ng madre ang tungkol sa pari at kung paano si Seiya, bilang isang bayani, na sinamahan ng Diyosa na si Restart. Mabilis silang lumingon kay Seiya at humingi ng paumanhin sa kanilang kabastusan. Sinabi nila kay Seiya na hindi bababa sa 200 kabalyero ang ipinadala mula sa kabisera at darating upang tulungan sila. Tumingin si Seiya sa kanila at sinabing hindi niya rin sila kailangan. Ang mga kabalyero ay mukhang natarante habang inulit ni Seiya na haharapin niya ang lahat ng undead ng mag-isa, at sinabi niya sa mga kabalyero na ipagtanggol ang bayan kung mayroon pang undead na nagtatago. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mash at sinabi sa kanya na kung gusto niyang tumulong, manatili na lang siya sa bayan kasama ang mga kabalyero. Naiinis si Mash at galit na umalis, sinabi na kaya nilang alagaan ang kanilang sarili, at sinabi rin na hindi siya tutulungan. Tumingin si Restart kay Seiya at sinabi sa kanya na marahil ay muling isaalang-alang ito, dahil maaaring magamit sila. Ngunit si Seiya ay tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na hindi rin niya ito kailangan, at maghintay na lamang siya sa inn habang nililinis niya ang lahat. Nagulat si Restart sa pahayag na ito dahil isa siyang Diyosa. Gayunpaman, ginagamit lamang ni Seiya ang kanyang kakayahan sa paglipad at lumipad palayo. Si Restart ay baliw at ginagamit ang kanyang banal na kapangyarihan upang makakuha ng mga pakpak. Hinahabol niya si Seiya, na nakita niyang sinusundan siya, kaya pinabilis ni Seiya ang kanyang bilis. Itinoon ni Restart ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga pakpak at sinundan si Seiya. Sa wakas, napagtanto ni Seiya na hindi siya pababayaan ni Restart, kaya hinawakan niya ito at nagsimulang lumipad sa supersonic speed. Sa wakas ay nakarating na sila sa lokasyon kung nasaan ang undead army.
Si Restart ay mukhang ganap na hindi mapakali sa sobrang bilis na kanilang nilakbay, ngunit si Seiya ay tumitingin lamang sa Undead at sinabihan si Restart na maging handa, dahil gagamitin niya ang isa sa kanyang pinakamalakas na kakayahan. Ginagamit niya ang kanyang flame magic at tumawag ng isang maliit na meteor mula sa langit na tumatama sa mismong lupa kung saan naglalakad ang undead na nagresulta sa isang malaking pagsabog na sabay-sabay na pumapatay sa buong hukbo. Nagulat si Restart dito, pero hindi pa tapos si Seiya. Muli niyang ginamit ang kasanayan at tinamaan ang eksaktong parehong lugar kung saan naroon ang mga undead, at sa wakas ay nasiyahan sa trabaho. Bumalik sila sa inn, kung saan itinulak ni Seiya si Restart palabas ng kanyang silid, dahil gusto niyang magpahinga. Pumunta si Restart upang makipagkita kay Lulo na nagpaalam sa kanya na 2 araw na ang lumipas at hindi niya mahanap si Mash kahit saan, na ikinatakot niya. Iminumungkahi ni Restart na marahil ay bumalik siya sa bahay, ngunit tumugon si Lulo na hindi niya gagawin ito nang hindi sinasabi sa kanya. Dinala siya ni Restart kay Seiya na tuwang-tuwa tungkol sa kanyang bagong Platinum Sword, na napakalakas at karaniwang pinakamahusay na espada na umiiral. Nagulat si Restart dito at nagtanong kung paano niya ito ginawa. Sumagot siya na gumamit siya ng isang normal na espada, ilang mineral, at isang hibla ng buhok mula sa kanyang ulo upang lumikha ng espada. Ipinaalam sa kanya ni Restart na nawawala si Mash, ngunit bago pa siya makasagot, may narinig na kumatok sa pinto at pumasok ang isang delivery rider dala ang parcel para kay Seiya. Binuksan ito ni Restart, at ito ay isang salamin, at habang hinahangaan niya ang kanyang katawan sa loob nito, lumiwanag ang salamin at nagpapakita ng isang bagay na nakakatakot sa kanya. Lumakad si Lulo upang tingnan ng mabuti ngunit agad itong naiwan na umiiyak nang makita niya si Mash na nakaupo sa isang upuan na duguan. Biglang lumitaw ang isang figure mula sa kadiliman at tinawag si Seiya. Ipinakilala ng figure ang kanyang sarili bilang Magle, isa sa 4 na general ng Demon King. Sinabi niya kay Seiya na nahuli niya ang Dragonkin at pahihirapan siya, bago siya patayin sa harap nila upang maghiganti kay Seiya sa pagsira sa kanyang hukbo. Si Lulo ay nagsimulang umiyak, at si Restart ay walang ideya kung ano ang gagawin. Tumingin siya kay Seiya, at sinabihan siya ni Seiya na magbukas ng portal sa Heavenly Realm. Hindi maintindihan ni Restart kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit inilabas niya ang kanyang espada at sinabihan siyang magbukas ng portal ngayon, at obligado si Restart. Bago pa maibaba ni Magla ang kanyang kutsilyo kay Mash, ibinaba ni Seiya ang kanyang espada gamit ang isang espesyal na Phantom Slash skill na umaabot kay Magla sa pamamagitan ng salamin at pinutol ang kanyang braso, na iniligtas si Mash mula sa pag-atake. Pagkatapos ay mabilis na tumalon si Seiya sa Heavenly Realm kasama si Restart, at sinabihan siyang dalhin siya sa punong Diyosa. Dinala siya ni Restart sa Diyosa na si Ishtar, at habang nasa daan, sinabi ni Seiya sa kanya na ang oras ay lumilipas ng 100 beses na mas mabagal sa Heavenly Realm, kaya mayroon silang halos 15 minutong oras dito bago makabawi si Magla mula sa pagkabigla, at nakahanap ng isa pang sandata upang patayin si Mash. Dumating sila sa lugar ni Ishtar, at agad siyang sinabihan ni Seiya na gumawa ng portal kung nasaan man si Mash. Nakangiting tumingin sa kanya si Ishtar at sinabi sa kanya na hindi pinapayagan ang mga Diyos na magbigay ng higit na tulong kaysa kinakailangan. Tumingin si Seiya sa kanya at pinagbantaan silang lahat na papatayin kapag hindi siya magbubukas ng portal, kaya mabilis siyang pumayag. Sumugod si Seiya sa portal at nakita si Maglad na nalilito pa rin kung paano pinutol ni Seiya ang kanyang kamay. Mabilis na ginamit ni Seiya ang kanyang Fire Blast para tanggayin siya, habang kinakalas ni Restart si Mash at mabilis na pinagaling ang kanyang mga sugat. Buhay pa si Magla dahil nagamit niya ang protective magic na nagligtas sa kanya. Tumingin siya kay Seiya at naglabas ng isang higanteng phantom na sinasabi niyang trump card niya. Sinubukan ni Seiya na salakayin ang phantom, isa siyang ghost type na monster, at hindi siya kayang salakayin ni Seiya. Sinabi sa kanya ni Restart na halos walang normal na pag-atake ang maaaring gumana laban sa isang ghost type na halimaw, at si Seiya ay tila medyo nabigla doon. Gayunpaman, iniisip ni Magla na nanalo na siya at maginhawang sinabi kay Seiya na ang tanging paraan upang talunin ang halimaw ay ang unang gumamit ng malakas na puwersa sa kanya, pagkatapos ay i-convert siya sa yelo, na magpapatatag nito, at pagkatapos lamang ay mapatay ito ng isang tao kung ganyan kalakas ang attack power nila. Pinasalamatan siya ni Seiya para sa lahat ng impormasyon, ngunit tinatawanan siya ni Maglev. Sinabi niya sa kanya ang lahat dahil alam niyang si Seiya ay isang bayani ng fire element at ang elemento ng ice ay literal na kabaligtaran ng kanyang uri.
Pagkatapos ay inutusan niya ang Phantom na tapusin si Seiya, ngunit iniwasan ni Seiya ang pag-atake at naghatid ng isang malakas na suntok sa Phantom na ikinabigla ni Maglet na inakala na si Seiya ay isang swordsman lamang. Ang Phantom at Seiya ay parehong umatake, at ang kanilang mga kamao ay nagbanggaan, ngunit biglang nagulat ang lahat, ang Phantom ay nagsimulang maging yelo. Laking gulat ni Magla kung paano ito posible, ngunit napansin ni Restart na si Seiya ay may suot na Ice Element Bracelet na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng Ice Magic. Inihayag ni Seiya na ginamit niya ang buhok ni Restart para i-synthesize ang mga bracelet ng bawat elemento, at mga spares ng bawat bracelet para lang maging handa. Sinabi ni Magla na ang kanyang Phantom ay may napakataas na statistic ng depensa, at hindi maaaring magkaroon ng sapat na lakas sa pag-atake si Seiya. Ginagamit ni Seiya ang kanyang fire magic at sinaksak ang Phantom ng buong lakas, pinapatay ito sa isang pag-atake. Nataranta si Magla dito at nagmamakaawa para sa buhay nito, ngunit sinabi ni Seiya na marami siyang gagawing paglilinis, at dinala lang ni Restart si Mash sa labas ng kastilyo upang magawa ni Seiya ang kanyang paglilinis. Bumalik silang lahat sa inn, at habang tinatambalan ni Restart si Mash gamit ang bondage, tumingin si Mash kay Seiya at sinabi sa kanya na hindi niya alam ang kanyang napakalakas na kapangyarihan noon, at iyon ang dahilan kung bakit siya kumilos bilang isang spoiled brat. Mabilis siyang lumuhod sa sahig at hiniling kay Seiya na kunin siya bilang isang apprentice kasama niya. Tumingin sa kanya si Seiya at sinabi sa kanya na maaari silang maging tagadala ng kanyang bagahe kung gusto nila, at masaya si Mash. Sinabi ni Namash at Lulo kay Seiya na dapat silang pumunta sa Dragon's Den kung saan nakatira ang kanilang lahi, gaya ng sinasabi ng tadhana na kapag bumalik doon si Namash at Lulo, mabubuo ang pinakamakapangyarihang sandata, na madaling makakatalo sa Demon King. Tumingin si Seiya sa kanila at sinabi na dapat silang pumunta, ngunit bago iyon, sinabi niya kay Restart na buksan ang portal sa langit, at dinala niya silang lahat sa kanya. Sinabi niya sa kanila na sila ay masyadong mahina upang dalhin ang kanyang mga bagahe, at kailangang sanayin. Pumunta silang lahat sa cafeteria kung saan nakita nila si Circeus na nagluluto ng pagkain. Sa sandaling makita niya ang mga ito, nagkaroon siya ng panic attack ngunit tinawag siya ni Restart. Naglakad si Circeus patungo sa kanila na may dalang cake, at sinabihan si Seiya na tikman ito dahil maingat niyang ginawa ito. Tumingin si Seiya sa cake at sinabi kay Circeus na mukhang nakakadiri. Ang heartbroken ni Circeus, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Seiya sa kanya na magsasanay sila, na lubos na nag-flip sa kanya, at nagsimula siyang umiyak, na nagsasabing ayaw niyang tumingin sa isang espada, at ayaw niyang magsanay kasama niya. Naiinis na tumingin sa kanya si Seiya at sinabi sa kanya na kailangan niyang sanayin si Mash, hindi siya. Nagbabago ang mood ni Circeus, ngunit para lamang maging ligtas, sinusuri niya ang mga istatistika ni Mash. Kapag nakita niyang hindi siya gaanong malakas, pumayag agad siyang turuan siya. Ang iba sa kanila ay pumunta sa isang diyosa ng apoy na nangakong tuturuan si Lulo ng flame magic, at iniwan nila siya doon. Pagkatapos ay dinala ni Arya sina Seiya at Restart sa Adinile, ang diyosa ng digmaan, na mas malakas kaysa kay Circeus at maaaring maging perpektong akma upang sanayin si Seiya. Pumunta sila sa kwarto niya na mukhang nakakatakot. Mistulang kalahating multo si Adinile na magulo ang buhok at punit-punit ang damit. Pumayag siyang kunin si Seiya bilang kanyang apprentice, at nagsimula silang magsanay. Kinabukasan nang makilala siya ni Restart, mukhang mas masaya siya kaysa sa karaniwan at sinabing naging maganda ang takbo ng pagsasanay, bago siya tinawagan muli ni Seiya para sa karagdagang pagsasanay. Kinabukasan ay dinalhan sila ni Restart ng pagkain, at laking gulat niya nang makitang nakasuot ng mas magandang damit si Adinile at tila Nolaban at Nahilamos ang kanyang buhok. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Restart si Seiya na kailangan nilang umalis kinabukasan at umalis. Dumating ang susunod na araw, at kailangan nilang umalis muli. Nabawi ni Restart si Mash, at medyo nadagdagan niya ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ay kinuha niya si Lulo, ngunit nakalulungkot na sinabi sa kanya ng diyosa ng apoy na si Lulo ay tila walang kakayahan para sa flame magic, at hindi pa siya nagiging mas malakas. Sa wakas, nakasalubong nila si Seiya sa fountain, ngunit bago sila makaalis, dumating si Adinile na tumatakbo papunta sa kanila na nakasuot ng magandang puting damit na maganda ang pagkakatali at naka-makeup. Lumapit siya kay Seiya at hiniling sa kanya na isama siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran bilang isang kasama, dahil gusto niyang makasama siya magpakailanman.
Ipinakita rin sa kanya ni Adinela ang cake na ginawa niya para sa kanya, at halos hindi siya tinitingnan ni Seiya at sinabing hindi masarap ang cake. Nagpatuloy lang siya at sinabihan si Restart na magbukas ng portal, habang paalis na sila. Habang binubuksan ni Restart ang isang portal, nakarinig sila ng pagsabog sa likod nila at lumingon sila para makitang nagngangalit na si Adinele, sinira ang lahat ng malapit sa kanya. Si Seiya, gayunpaman, ay tila walang pakialam at gumagalaw sa portal nang hindi man lang lumilingon. Lumipat sila at nagsimulang lumipat patungo sa Dragon's Den, ngunit sa daan, isang halimaw ang nagpakita. Agad na inilabas ni Mash ang kanyang espada upang subukan at labanan ito, ngunit isang fiery phoenix ang nagmumula sa langit at pinatay ang halimaw. Ipinaliwanag ni Seiya na ito ang kanyang automatikong kakayahan sa Phoenix na papatay sa anumang halimaw sa loob ng 100 metrong radius ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Restart na baka hayaan sina Mash at Lulo na makitungo sa ilan sa mga halimaw sa mababang level. Nararamdaman ni Seiya na hindi kailangan para sa mga tagadala ng bagahe na makitungo sa mga halimaw. Nagsimula silang maglakad muli, at anumang halimaw na darating ay papatayin ng Phoenix. Habang naglalakad, napansin ni Lulo na kumikinang ang simbolo sa kanilang kamay, at napansin din ni Mash na nangangahulugan ito na malapit na sila sa Dragon Den, at sa wakas ay nahanap na rin nila ito. Pumasok sila sa loob at nakakita ng malaking pinto na may 2 handprints. Sinabi sa kanila ni Mash na sila lang ni Lulo ang maaaring magbukas ng pinto sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga kamay doon, ngunit sinabihan sila ni Seiya na umatras at ilabas ang kanyang espada. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Eternal Sword technique na natutunan niya mula kay Adinele at sinira ang pinto. Si Mash at Lulo ay mukhang dismayado, napagtanto na hindi sila kailanman kailangan, habang sinusubukan ni Restart na pasayahin sila. Naglalakad sila patungo sa platform, na nag-iilaw at kinikilala ang kanilang presensya bago sabihin sa kanila na umakyat sa platform upang i-teleport sa lungsod ng mga dragon. Pinigilan ni Seiya ang sinuman sa paghakbang at inilagay ang isang butiki sa platform bago sabihin na handa na sila. Naglaho ang butiki, at pagkaraan ng ilang segundo, muling lumitaw ito sa boses na nagsasabing sa tingin nila ay may nangyaring mali habang nag-teleport doon ang butiki. Sinusuri ni Seiya ang butiki para sa anumang mga deformidad at pagkatapos ay lumakad hanggang sa platform, at dinala sa lungsod ng mga dragon. Siya ay binati ng isa sa mga Dragon Men na nagsasabi sa kanya na sila ay labis na masaya sa kanilang pagdating, at nais silang dalhin sila upang makilala ang kanilang pinuno. Lahat sila ay maglalakad sa likuran niya sa pamamagitan ng lungsod, at ang lahat ng mga taong dragon ay tila kinikilala ang parehong Mash at Lulo, dahil binanggit sila sa kanilang mga tadhana. Sa wakas, nakarating na sila sa palasyo kung saan sila binati ni Livia. Tinawag niya si Mash at ginamit niya ang kanyang mga mahiwagang kakayahan upang ibahin ang anyo ni Mash sa isang kalahating dragon na anyo, na sinasabi sa kanya na ngayon ay maaari na siyang magbago sa sarili niyang kagustuhan, at ang kanyang mga kapangyarihan ay dadamihin ng 10 beses sa anyo ng dragon. Nagpasalamat si Mash sa kanya at sinabi niya kay Seiya ang tungkol dito, na masaya dahil mas marami ng bagahe ang dala ni Mash. Tumingin si Lulo kay Livia at nagtanong kung kailan siya matututong maging dragon, ngunit sinabi sa kanya ni Livia na hindi niya malalaman iyon dahil mas malaki pa ang kanyang kapalaran. Siya ay isasakripisyo, at si Lulo ay mako-convert sa maalamat na sandata na tatalunan ang Demon King. Nagulat ang lahat sa paghahayag na ito, at hindi makapaniwalang tumingin si Mash kay Lulo. Nagprotesta si Restart na nagsasabing hindi niya pwedeng basta-basta isakripisyo si Lulo ng ganoon dahil ito ay hindi patas sa kanya. Ngunit nagsimulang magsalita si Livia tungkol sa kung paano gumuguho ang mundo at na ang 70% ng buong mundo ay nahulog na sa mga kamay ng Demon King, at kung hindi sila gagawa ng maalamat na espada na tumatalo sa Demon King, ang buong mundo ay mapupunta sa mapahamak. Ayon sa tadhana, kapag ang isang Dragonkin girl ay ipinanganak sa laman ng tao, siya ay kailangang isakripisyo, ang kanyang dugo at laman ay magiging isa sa espada, pagkatapos ay ang demonyo ay matatalo. Si Lulo ay mukhang hindi kapani-paniwalang natatakot, ngunit siya ay naglagay ng isang matapang na pagkilos at sinabi na walang ibang paraan, at na ang mundo ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Si Restart at Mash ay labis na na-stress at nagkakasalungatan, dahil iniisip nila kung dapat ba nilang hayaang isakripisyo si Lulo, samantalang si Seiya ay tila hindi nagugulo ang kanyang isipan. Habang naglalakad sila, nag-uusap sila kung ano ang dapat nilang gawin, pumunta lang si Seiya sa isang tindero at bumili sa kanya ng sandamakmak na kagamitan.
Ang makitang walang pakialam sa kanya si Seiya ay napaiyak si Lulo, at siya ay tumakbo palayo, sinabi na siya ay walang kwenta, at marahil sa ganitong paraan siya ay maaaring gumanap ng isang bahagi sa pagliligtas sa mundong ito. Kinagabihan, inihanda ang piging para sa kanila. Si Seiya, kasama sina Restart at Mash, ay nakaupo sa mesa kasama si Livia at ang iba pa. Nagtanong si Mash para kay Lulo, ngunit sinabi ni Lev sa kanila na naghahanda na siya para sa seremonya. Tila dismayado pa rin si Mash, ngunit tinanggap na ni Lulo ang kanyang kapalaran dahil iyon ang magpapaganda sa mundong ito. Nag-aalok si Livia ng toast, at lahat ay umiinom mula sa kanilang tasa bukod kay Seiya, na masyadong mapaghinala sa lahat. Dalawang maliliit na dragon ang lumapit kina Restart, Mash, at Seiya, at nag-alok sa kanila ng cookies na ginawa nila, at sa kabutihang palad, hindi sinabi ni Seiya sa kanila na hindi ito masarap at kumakain lang ng isa. Maya-maya, dumating si Lulo sa kapistahan na nakasuot ng magagandang ceremonial na damit at isang ruby na kwintas. Tumayo ang lahat, at ibinalita ni Livia na magsisimula na ang seremonya. Sa mga piitan, lahat sila ay pumunta sa ibaba sa loob ng mga piitan at nanunood mula sa ibaba habang si Lulo ay nakatayo sa mataas na platform. Ipinaliwanag ni Livia na si Lulo ay dapat na itapon ang sarili sa platapormang iyon sa kailaliman kung saan siya mamamatay, at ang kanyang laman at dugo ay magiging isa sa espada, na lalabas mula sa kailaliman at gagamitin ng bayani upang talunin ang Demon King, iligtas ang buong mundo mula sa pagkawasak. Mas mukhang dismayado si Mash, habang pinapanood siya sa platform, ngunit tumingin si Lulo sa kanya at sinabi sa kanya na ayos lang ang lahat dahil ito ang kanyang tadhana. Banibiro din niya ang mga ito at sinabihan silang linisin at pakinisin siya paminsan-minsan, para hindi siya kalawangin bago bumalik ang malungkot na tingin sa kanyang mukha. Nagsimula siyang gumalaw ng dahan-dahan at muling tumingin sa kanila, na sinasabi sa kanila na makikita niya sila sa lalong madaling panahon kapag siya ay naging isang espada. Ngunit ito ay nagiging labis para kay Mash, at siya ay sumisigaw na ito ay hindi tama. Nagsimula siyang maglakad ngunit agad siyang nahuli ng dalawa sa mga bantay ng dragon. Tumingin si Lulo sa kanila mula sa itaas at sumisigaw sa kanila na palayain siya, ngunit sinabi lang ni Livia sa kanila na inaasahan niya ang isang bagay na maaaring mangyari at naghanda para dito. Sinabi niya sa mga gwardya na tulungan si Lulo na maglakad sa platform, at sinimulang itulak ng mga gwardya si Lulo patungo sa platform. Si Restart ay sumisigaw sa kanila na palayain siya, ngunit walang nakikinig sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Livia sa mga gwardya na tulungan si Lulo na tumalon sa kailaliman, at kung hindi, pagkatapos ay itapon siya sa kailaliman. Ang mga gwardya ay tumawa at sinimulan siyang itulak muli, ngunit biglang, lumitaw si Seiya sa likuran nila at sa isang mabilis na sipa ay itinapon silang dalawa sa platform. Labis na nagulat si Livia dito at sinabihan siyang itigil ang kanyang ginagawa, dahil ito ang tanging paraan upang mailigtas ang planeta. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Restart, ngunit masama ang tingin ni Seiya kay Livia, at sinabi sa kanya na hindi siya maniniwala sa kalokohang bumubulalas ng isang matandang babaeng butiki. Sinabi niya sa kanya na wala siyang anumang magkasalungat na pag-iisip mula pa noong una. Si Lulo ang kanyang mahalagang tagadala ng bagahe, at siya ay palaging ganoon, at sino mang mag-iisip kung hindi ay kailangang harapin siya. Nagsimulang tumawa si Restart sa pahayag na ito, at si Mash ay nag-transform sa isang dragon form at nadaig ang mga gwardya na pinipigilan siya. Gayunpaman, bigla siyang bumagsak sa lupa, at lumingon sa kanya si Restart dahil sa pag-aalala, para lang mapagtanto na siya mismo ay bumagsak sa sahig. Tinatawanan sila ni Livia at sinabing siya ay isang babaeng sobrang conscious dahil sa napakatagal na niyang buhay. Hindi siya walang muwang tulad ng bayani at ng kanyang partido, at pinag-iisipan niya ang lahat bago ito isagawa. Ibinunyag niya na ang buong kapistahan ay isang setup lamang, dahil inaasahan niyang may mangyayaring ganito, at nilagyan niya ng paralyzing potions ang lahat ng kanilang inumin. Sinabi ni Restart, gayunpaman, na si Seiya ay hindi uminom ng kanyang inumin, kung saan si Livia ay tumugon na siya ay nagulat na siya ay hindi, ngunit siya ay palaging naghahanda at nagpapadala ng mga cookies sa pamamagitan ng mga kamay ng mga bata na pinilit na kainin ni Seiya. Pagkatapos ay nagpadala siya ng maraming bantay sa platform at sinabihan silang hulihin ang bayani, at itali siya bago ihagis si Lulo sa bangin. Lumakad ang mga gwardya na nakangiti hanggang tainga, ngunit sa sandaling makalapit sila, nagulat sila nang makitang maayos na si Seiya, at binugbog niya sila bago itinapon sa platform.
Ibinunyag niya na hindi siya kumakain ng luto ng sinuman maliban kay Restart, at sa sandaling kainin niya ang cookie, pilit niyang isinuka ang lahat dahil naisip niyang baka may balak silang masama. Pinuri ni Livia si Seiya para sa kanyang pagiging maingat ngunit sinabi sa kanya na wala itong silbi bago siya magbagong isang Elder Dragon. Lumipad siya patungo kay Seiya, at pareho silang nagtatapos sa face-off. Sinuri ni Restart ang mga istatistika ni Livia at laking gulat niya nang makita ang kanyang napakataas na HP. Tumugon si Livia sa pagsasabing ang isang Elder Dragon ay natatakpan ng mga kaliskis na mas matigas kaysa sa anumang metal sa planetang ito, at walang ordinaryong espada ang makakagat sa kanya. Si Seiya, gayunpaman, ay tila hindi nabigla at tinanong si Mash kung napak niya ang isang item. Sinabi sa kanya ni Mash na nasa bag ito, at kinuha ni Seiya ang isang pulang espada mula sa bag na ikinagulat ni Livia. Ang pangalan ng espada ay ang Dragon Killer, at ito ang tanging espada na may anumang epekto sa isang Elder Dragon. Sumagot si Seiya na sa sandaling nalaman niyang pupunta sila sa teritoryo ng Dragon, gumawa siya ng Dragon Killer Sword dahil malaki ang posibilidad na kailangan niyang makipaglaban sa mga Dragon. Sinalakay ni Seiya si Livia, na tumama sa kanya, at nagulat siya sa lakas na taglay ni Seiya. Agad namang bumawi si Livia, gayunpaman, at sinubukang patayin si Lulo, na ikinagulat ni Restart. Sinisigawan niya si Livia, nagtatanong kung bakit niya sinusubukang patayin si Lulo, na kailangan niya para sa seremonya. Sumagot si Livia na kailangan lang niya ang kanyang katawan. Hindi mahalaga kung siya ay buhay o patay. Sinabi sa kanya ni Seiya na hinding-hindi niya hahayaang hawakan man lang si Lulo ng isang matandang butiki na tulad niya, ngunit tumugon si Livia na siya ang careful Sor, at hindi niya kailangang hawakan siya at patayin. Ipinaalam niya sa kanila na nilagyan niya siya ng kwintas bago ang seremonya na papatay sa kanya sa loob ng 3 minuto ng pag-activate nito, at ina-activate niya ito sa sandaling matapos siyang magsalita. Sumigaw si Lulo sa sakit at bumagsak sa sahig habang sinisigawan ni Mash si Livia na pabayaan siya. Kalmadong sinabi ni Seiya kay Livia na palayain ang sumpa, ngunit halatang tumanggi si Livia, sinabing maaalis lang ang sumpa kung namatay si Livia, at sa sandaling sinabi niya iyon, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan na tinatawag na defense wall, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan sa mga kaliskis na kulay ginto na ganap na hindi nasesire kahit ng Dragon Killer Sword. Hindi makagalaw si Livia sa ganitong estado, ngunit kailangan lang niyang maghintay ng 3 minuto bago mamatay si Lulo, at magiging kumpleto na ang kanyang trabaho. Si Seiya ay nakakuha ng isa pang Dragon Killer Sword mula sa kanyang bag, na dinala niya bilang extra, at kumakain ng isang buong grupo ng mga buto na nagpapabilis. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang Eternal Sword Technique na natutunan niya mula kay Adinile, at nagsimulang umatake kay Livia sa hindi kapani-paniwalang bilis. Si Livia, gayunpaman, ay tila hindi napinsala nito, at nang suriin ni Restart ang kanyang mga istatistika, napagtanto niya na ang kanyang HP ay hindi bumababa. Wala sa mga pag-atake na ginagawa ngayon ni Seiya ang nakakaapekto sa kanya sa form na ito. Ang oras para kay Lulo. Tinatawanan ni Livia si Seiya, na sinasabing nag-aaksaya siya ng kanyang lakas para subukang iligtas siya dahil walang paraan na mapahamak siya sa ganitong estado. Si Seiya, gayunpaman, ay tila walang pakialam at patuloy na umaatake sa kanya, at sa wakas, napagtanto ni Livia na sinusubukan niyang itulak siya palabas ng platform at papunta sa bangin. Sinabihan siya ni Livia na huminto kaagad ngunit halatang patuloy siyang inaatake, at itinulak siya pabalik sa isang punto kung saan siya ay itinulak palabas ng bangin ngunit agad na binago pabalik sa normal na anyo ng Elder Dragon at ginamit ang kanyang flame breath upang salakayin si Seiya. Ginagamit lang ni Seiya ang kanyang Wind Cutter Magic para putulin ang kanyang Flame Breath na nauwi rin sa pagkasira ng kanyang mga pakpak, at nahulog si Livia sa kanyang kamatayan sa kailaliman, nabasag ang sinumpaang kwintas at nailigtas si Lulo. Hinawakan ni Seiya si Lulo at bumaba mula sa platform, at sa wakas parehong nakagalaw sina Restart at Mash. Biglang may lumabas na espada mula sa kailaliman ng kailaliman, at hinawakan ito ni Seiya bago pinutol ng bahagya si Lulo sa braso at inilagay ang kanyang dugo sa espada. Ang espada ay agad na nagiging isang magandang ornate sword, na tinatawag ni Seiya na maalamat na espada. Ang mga taong dragon ay nalilito dahil sinasabi nila na ito ay malikha lamang sa pamamagitan ng laman at dugo ni Lulo, ngunit sinabi ni Seiya sa kanila na ginamit niya ang dugo ni Lulo, at si Livia ay isa ring dragon na babae, kaya malamang na nagtrabaho ito sa ganoong paraan.
Sa ganitong paraan, mukhang masaya ang buong populasyon ng dragon, at nakita nila siya sa teleporter, at pinabalik sila sa mundo kung saan sila nanggaling. Nauna sina Lulu at Mash, at pagkatapos ay lumingon si Restart kay Seiya at nagtanong kung nagsinungaling ba siya tungkol sa maalamat na espada, at sumagot siya ng oo. Gumamit lang siya ng isang normal na platinum sword at nasynthesize ito sa harap nila, na parang nagbago ang sword. Pinasalamatan siya ni Restart sa ginawa niya, at pumunta din sila sa labas at nakita nila si Mash at Lulu na natakot sa entrance na napapalibutan ng isang grupo ng mga lalaki.